Guys, kaya pala medyo masama yung pakiramdam ko kagabi. 'Di ba nag-post ako ng video tungkol sa mga time setters. Tapos na-share ko yung explanation ni Brian doon sa kanyang YouTube channel bakit dinilit niya yung mga post niya related sa time setting May 15, 2026. Nag-explain siya 'di ba kagabi na merong mga error yung predictions nila, merong mga error yung the way sila nag-aral sa salita ng Panginoon. Now, kaya pala dinilit yung mga comments. Napaka kasi kagabi, para bang masama talaga yung kutob ko. Bakit dinilit yung mga comments? So yun na nga. Actually kagabi daw nag-meeting yung mga time setters 10 oras ng gabi. Ako din, so ang tagal ko ding natulog kagabi, mga 12 malapit, mga 1 na ngayon siguro, 1 AM na. Now, ang nangyari kasi, 'di ba binasa natin kagabi yung explanation ni Brian. Ito pakita ko sa inyo ulit to yung explanation ni Brian. Ito. Bakit ko nasabi kagabi na okay, may tumatawag, wait lang. Bakit ko nasabi kagabi na nirecant na ng church yung May 15, 2026? Kasi ito yung sinabi, explanation ng speaker ni Brian. Bakit wala na yung May 15, 2026? Anong sabi niya dito? God has given us overwhelming evidence that May 15, 2026, it just cannot stand upon the test of thus saith the Lord. There have been errors in interpretation and in studying the words of God. Diba? That my own knowledge and by His grace, I've been led from out teaching this very doctrine. So ito yung sinabi nila. Ito yung sinabi ni Brian. God has given us, binigyan kami ng Diyos ng napakaraming ebidensya na ang May 15, 2026 hindi siya makakapasa sa test sa thus saith the Lord. Sino bang, ano ba yung us? Sila. Marami sila. So, anong maiintindihan natin dito? Na si Brian, he stands in behalf of the church. Na namulat na yung mga mata nila na merong maraming ebidensya ng Panginoon na yung May 15, 2026 is hindi talaga yan salita ng Panginoon. Sa kanila lang yan. Pero ang nangyari kagabi, nilaglag nila si Brian. Nilaglag nila. Sinabi ng church nila, kasi nag-meeting sila kagabi, sinabi nila na kang Brian lang daw yun na stand. Wala daw, hindi raw yun stand ng church, kasi yung stand daw ng church still believing in time setting in May 15, 2026. So, yung sa akin, yung habol ko dito is hindi pa lahat ng miyembro nila alam na hindi sila naniniwala sa May 15, 2026. Iilan lang. Oo. Kasi nga, ebidensya na meron ng nakakaalam na walang May 15, na hindi sila naniniwala na sa May 15, 2026 is namigay sila ng mga tracts. Yung ganito. Ito. May bagong namigay ng mga ganito. At merong nabigyan na kakilala ko. At nung nakita niya, nagtaka siya, bakit wala na ang May 15, 2026? Ito, meron pa to Diba? Pakita ko sa inyo ayan. May 15, 2026. Makita ba? Wait lang ayan May 15, 2026. So ito yung pinamigay nila dati. Ito meron din to. Ito. So merong namigay bago lang na mga kasama nila na ganito, pero wala ng May 15, 2026. So, nag-jive
doon sa pag-delete ni Brian sa kanyang mga YouTube posts na merong May 15, 2026. O, di ba? Pero ngayon, nagtaka kami kagabi na nilaglag nila si Brian. Bakit? It should, posible nakakonti lang na mga members pa ang nakakaalam na hindi sila naniniwala sa May 15, 2026. Pero dahil sa mga post namin, nag-post ako, na prematurely, na premature yung pagkaalam ng mga members, ibang members nila. Kaya, nilaglag nila si Brian. Sinabi nila, hindi, kay Brian lang yan na stand. Yung church still stands on May 15, 2026. Di ba? So, kawawa yung tao. Nilaglag nila sa ganon-ganon na lang. No? And I believe na hindi talaga sila naniniwala. Bakit? Kagabi may na-discover kami. Sapul na sapul talaga yung merong chat yung kanilang leader. Nag-chat yung kanilang leader, yung si Aljun. Meron na silang cover up. Meron na silang cover up at anong cover up? In case na hindi matuloy yung May 15, meron na silang nakahanda na mga plano. Ano na naman yung kanilang sasabihin sa mga membro, bakit hindi natuloy ang May 15, 2026, bakit walang Diyos na bumalik. Meron na silang nakahanda na panibago na naman na mga kasinungalingan para lang na hindi umalis yung mga members nila. And the following video, makikita ninyo, i-expose ko to. I-expose ko to. Katulad din dun sa December 18. Actually, yung December 18, bakit hindi natuloy? Hindi natuloy. Yung missing kasi dun sa December 18 is wala silang public na post. Bakit? Or explanation, bakit hindi natuloy yung December 18, yung outpouring of the Holy Ghost? Actually, before sa December 18, December 13 pa lang, meron silang study. Si Aljo nag-study dun sa Manila. Hindi lang nila pinost publicly. Dahil kapag pinost nila yun publicly, ay talagang ma-criticize na naman natin yun. No? Tsaka mabigyan na naman natin ng mga komento, ma-compare na naman natin sa salita ng Panginoon na yung mga sinasabi niya doon hindi totoo at malaman na naman ng mga membro nila. Kaya hindi nila pinablikly post. Kunti lang yung nakakaalam. Nakinig ako doon, nakakuha tayo ng record sa kanyang December 13 na study regarding sa December 18. May mga cover-ups talaga na nangyayari. Sinabi niya doon na bakit hindi sa December 18 nangyari or bakit wala pang mga tawag dito, speaking of tongues, bakit walang healing na nangyayari? Ano na ngayon? April na, malapit nang mag-May. Pero wala pa sila kahit isa sa kanila, wala pang speaking of tongues, wala pang healing, wala pang miracle na nangyayari. Sabi ng Panginoon, pag last days, yung mensahe, sasabayan niya ng Panginoon ng miracle. Saan yun? Ngayon, sa kanila, wala. Diba? So, yan yung error dyan. Yan yung kasinungalingan nila. Pero, meron siyang study, December 13 pa lang, nababala niya sa mga miyembro niya, na huwag kayong mag-expect sa December 18 na mangyayari talaga yung speaking of tongues, yung healing. Mag-start lang daw dyan sa December 18 onwards. Di ba? Yan yung one of these days ipaparinig ko rin sa inyo yung record na yan. Yung record na yan na hindi yan actually konti lang, exclusive na ano na yan, na audio recording, pero nakakuha tayo ng copy by God's grace. Katulad din kagabi,
Nag-meeting sila yung mga time setters tapos nag-chat. Anong nangyari? Sapol na sapon. Sapol na sapol. Nakuha natin yung mga nakahanda na mga kasinungalingan nila in case na hindi raw matutuloy sa May 15 yung pagbalik ni Jesus Christ, meron na silang nakahanda na kasinungalingan. At i-expose ko yan dito. Kaya antabayanan ninyo yung mga videos natin. Okay? So, as of now, yung mga akala natin kagabi na nirecant na ng church, hindi pala. Isang tao lang pala yung nag-recant, which is si Brian, na yung speaker nila sa English nila na version sa kanilang YouTube channel na Prepare to Meet Thy God. And then merong explanation si Brian, ang dami niyang, ang haba-haba ng explanation niya kagabi. And then makikita natin na talagang nilaglag nila si Brian, no? Si Brian lang daw yung nag-stand na nag-recant, pero yung church hindi raw. Okay. So ito lang yung konti na update, dahil baka mag-expect kayo na yung buong church is talagang nag-stand na mag-recant, pero hindi pa pala kasi binawi nila. Pero imposible. Kasi meron na silang mga actions Makikita mo na doon na talaga sila papunta, na mag-recant na talaga. Bakit? Namigay na ng mga tracts na walang laman ng May 15, 2026. Meron nang nakatanggap ng mga tracts na wala sa loob, wala ng May 15, 2026. Anong ibig sabihin nun? Di ba? So, ibig sabihin, hindi na sila naniniwala. Pero, dahil nga na premature yung pagkaalam ng ibang mga miyembro, siguro ilan pa lang ang nakaalam, o hindi pa talaga nalaman ng lahat, pero na premature. Bakit? Pinost natin kagabi. Pinost natin. Kaya, ayun, nag-meeting sila, and then nilaglag nila si Brian. Alright. So, ito lang muna. And then, antabayanan yun yung iba pa nating mga video post. God bless sa lahat. Thanks for watching, and see you on the next video.